Yeah, babay, pizza tayo. Kita-kita niyo yung likod ko. Ito po ito na ang bagong ano natin, bakuran sa harapan. Naka-post na po. Meron tayong bakal at kalahati nito ay semento. Kitang-kita niyo. Ang host natin ay nakabulimbon na ng maayos. At syempre, meron tayong gate na doon. At nakakapag-relax tayo, meron ng upuan at nakakadekwatro. At na-enjoy ang malamig na simoy ng hangin at ang view dito. View na ay kapitbahay mo rin. Dahil dikit kayo. Ito pwede rin kayo po sa normal na upuan. Pwede na kayo pumasok sa normal na window natin, hindi na sa likod. At yun, ilaw na lang ang kulang natin sa harapan ng mga gate na ito. Tapos ito po ang ating pagpapagawa ng ating bakod. Magandang gabi. Sa gabi nagla-ride, sa gabi nagba-vlog. Yay! Papay pizza pie! Yay! Yeah, good morning guys. Papakita na natin ang ating finish sa bakod natin. Ito po yun. Ayan po yung bahay namin. Yan yung kotse na kulay dilaw. At natatakpan po siya ng konti. Pero pupunta tayo dito. Ito ang finished product ng kanilang ginawa. Siyempre napinturahan na rin yung ating kalahati ng bahay. Tapos medyo natapos na yung mga design, pero napinturahan na rin nila. Okay, kulang na lang dito yung ilaw natin dun. Ito po yung ilaw. Ito, yan po yung ilaw. Nakaabang sa ilaw. Alright, yan. Natapos na rin yung gate. Natapos na rin yung mga bakal-bakal dito. May tiles na design. Actually extra po yan. Dapat pintura lang yan katulad nun. Yan. Tapos ito tiles na lang pinakabed. Na finishing na rin yung mga semento. At may abang rin dito sa may naabangan din sa may mga electrical nya. Ito, ganito po yung kanyang bukasan na ginawa nila. Ganyan po siya. Pwede rin kayo magkandado. Tsaka yung parang lock din dito sa gitna. Medyo matigas-tigas pa. At naulan at nagkaroon ng konting kalawang agad. I-repaint na lang natin ulit ng konti yan para mawala. At lalagyan natin ng rust proofing. Yung poste okay na finishing na rin yun yung loob pati dito. Yan, ito walang tiles, hindi yan kasama daw. Ito ang may tiles. Yan, hanggang dun sa dulo may tiles. Ito yung railings nya, pinagdikit-dikit ng konti, pero tubular lahat yan. Malaking tubular, maliit na tubular. Yan yung normal size. Tapos mayroon din siya nakaabang na pangkuryente, sakit or duktungan din. Ito po yun nandito. Alright, ito po nangyari sa aming bakura na ngayon. At yung pina-extra namin na finishing kasi tapyas-tapyas na ito, pinagawa na namin. Ayan, hanggang dun sa dulo kasi natatapos na yung canopy na yan. Ayan, hanggang din sa gilid. Ayan, always lang si Inday. Hi ka naman dyan. Hello. Hindi po tayo naririnig niya kasi imaginary po tayo ngayon. Yan po nangyari. Ito ang mga na-finishing din. Ayan, nakalahati yung pero discolorated. Next time na lang natin pinturahan. Ayan, or papintura sa kanila ulit. Alright. Ayan, malapit na yung crack doon sa taas, pero okay lang. Ito. Ayan. Okay. Ito po yung nangyari sa bakuran natin at may model tayo dito. Alright. Ayan. Sa susunod na ulit natin, meron tayong abang na mga ilaw. Ayan.
Yan po ang nangyari sa ating gate ngayon. Okay? Alright. Ako po Sonny, good morning sa susunod na pagpapagawa ulit. Pero bago lahat niyan, dito muna tayo sa pinakaumpisa. Siyempre, pumunta muna ang aming kontraktor para mag-usap kung ano ang kailangan o hindi at ang mga expectation namin. Dito tayo magsisimula sa paghuhukay ng aming bakod. Nakikita nyo na umpisahan nila ang paghuhukay ng mga pundasyon sa bakod. Tinatanggal na po ang mga bato at ang mga halaman na nakakalat sa aming harapan. Siyempre, maninilip muna tayo ng mga kulisap sa ating bakuran kasi marami po siyang biodiversity na nakatira sa ating kalupaan. Ito nga pala ang aming pagpapabakod ng aming harapan dito sa aming munting bahay. Kita nyo na nahukay agad nila ng isang araw lang ang bakuran namin. Dahil nahukay na nila, sinamantala ko na rin mag-spray ng anti-anay sa ganyang kalalim na hukay. At siguradong hindi na pamamahayan ng mga anay ang ilalim ng lupa na ito. Kahit masemento pa siya, tiyak, malalason na ang mga anay nito. Dito na nila nilagyan ng mga suporta na bakal na pundasyon at unti-unti nang tinuturok ito sa lupa namin. At ayan na po, naumpisahan na po ang unang mga hollow blocks at naitayo na ito ng maayos. Nalagyan na rin ng mga semento ang mga pundasyon para siguradong tayong-tayo na ang mga poste. Dalawa po ang poste na ipinatayo namin. Kitang-kita nyo na sa video. Yep, ay picture. Siyempre, gala-gala muna tayo sa Bacoor para mamiesta kahit hindi tayo imbitado. Kinaumagahan naman, nakita nyo na ito ay nilagyan na ng hulmahan ang mga poste. Nilagyan na ng mga suporta para doon na binubuhos ang semento sa bawat posteng itinayo. Kitang-kita nyo na may hulma na siya at nakahanda na ang mga iba pang hollow blocks na ipapatong-patong na lang nila. Nilagyan na rin nila ng mga abang ng tubo ng kuryente para sa mga ilaw. Yung orange na yun, no? Ito po ang harapan. Kitang-kita na nagkakaporma na po ng bakod ang aming unahan, ang aming bahay. Siyempre, gala muna tayo at tumingin ng mga mahahabang kotse sa palibot ng Imus. Itinabi na po ang mga halaman. Kitang-kita na. At ito na, tinanggal na nila ang hulmahan at
nakatayo na ng maayos ang mga poste at nadagdagan na ng hollow blocks ang sumunod. Dito naman minamasilyahan na ng maigi at kinikinis na ang isang poste. Yan. Dito naman sa harap, nakinis na rin ang bakod na semento. Halos kompleto na ang mga natayong mga poste at ang mismong bakod. Kitang-kita na ito ay halos matatapos na, pero malayo pa yan. Ikot muna tayo sa ating pasyalan ng espasyo. Dito naman, nasemento na nila ang flooring. Nalagyan rin nila ng korte ang mga poste. Ito pa ang ibang view ng mismong nasementohan at handa na nilang lagyan din ng mga tiles. Dito naman sa kabila, ganun din. Nakinis na nila ang semento ng bawat poste. Ganon din sa harapan, nakinis na rin nila ng maayos ang harapan ng bakod. Malayo ang tingin ng ating bakod. Po ay bumili ng tiles na ganito ang itsura, na halos kakulay ng bahay pero parang mga pebbles ang design. Ito po ang dagat, napapawaw ka sa dagat. Wow, dagat. Ayos, diba? Napunta tayo sa dagat. Bakit ganito? Balik tayo sa bakod natin. Ayan. Dito naman nakabit na nila ang mga tiles na nagugustuhan ko talaga dahil para siyang natural pebbles, pero design lang po yan. Yan, nailapat na po ng maigi ang mga tiles. Dito naman, ganun pa rin, nakinis pa nila ang mga poste at ang sementong bakod. Kita nyo na mayroong tubo rin ng mga kuryente na handa na rin sa pagkakabitan ng kuryente. Yan yung orange, oh. Hindi yan yung pink. Hose yan ng tubig. Yung orange. Yung... Nakinis na nila rin ang mga flooring ng mismong gate. Meron na rin nakinis lahat. Ito pa rin ang tiles. Pati ang orange na yun, no, na dadaanan ng wire ng kuryente. Nakakawal pa rin ang mga aso habang nagbibideo. Dito na nalalapat na lang ang maigi ang mga tiles at pwede nang lakaran. Siyempre, hindi nyo nakita ang bakod dahil nakapark po ang ating dilaw na kotse. Yan po ang comparison sa kabilang bahay. Ito naman yung atin. Malapit na rin maging ganyan. Mapansin talaga si Wigo dahil kulay dilaw lagi. Siya ang gustong laging picturean.
ito pa, video pa more sa ating dilaw na kotse na nakapark lang sa harapan. Wala po tayong garahe kasi. Ito na ang natirang mga tiles. Sobra po yan, pero napagpasyahan po namin na ito ay ilagay sa harapan. Ito naman ang pinagputol-putol na bakal, gate at railings ng bakuran. Inihahanda na po, nakatambak na po, naputol-putol na po ng magwe-welding. Dito naman, nabuo agad niya. Ang bilis niya magbuo ng ating railings ng bakod. Ito po ang nilalagay dun sa pinakagitna. At syempre, kahit hindi mahal na araw, meron pong prosesyon sa amin. Hindi po ito kulto, pero ito po ay kapistahan ng Christ the King pala. Ito naman ang mga pusa namin. Marami na po sila at pag-alagala sa bakuran. Ito naman ang halos mabuo-buo na assembled niya na, pati ang gate. Hinulmahan lang niya at nilagyan ng suporta. Ito naman ang mga tiles ulit. Pati ang bakod, nalagyan na ng masilya na kulay puti. Iikot po tayo para sa namasilyahan ng ating mga tagagawa. Titingnan natin kung ito ay talagang namasilyahan. Maganda rin ang pagkaka-welding nila at napagplanuhan nilang lalagyan ng matibay-tibay na suporta. Dito hindi natin pinamasilyahan dahil sa harapan natin ikakabit ang mga sobrang mga tiles. Ito na po, sinutkot na po nila para ito ang lalagyanan ng suporta para sa ikakabit na gate. Ganon din po sa kabila. Ito na po ang gate. Handa na po nilang ikabit at lalagyan ng suporta. Tira na ang lalagyanan din ng railing. Halos itanayo na nila ang gate. Nakabit na pala nila ang gate. Dito na nakabit na nila ang railings. Pati ang gate. Halos malapit na, konting touches na lang at pinapatuyo po ang semento na pinagkabitan ng mga bakal, pati ang lock, pati ang mga hawakan nakabit na nila. Ito naman ang unahan din, halos tapos na, nagkaroon na ng bakod talaga. Isa pang view, kaliwa at kanan, makikita ninyo, nakatayo na ang gate. Yapapay Pichapay. Ito po ang view ng gabi, may tumatakbo pa. Joke lang. Ito naman ang paningin natin na nasa loob. Ilagyan na nila ng harang din para ikaw ay maharangan. Pwede ring lagyan ng padlock. Yan po ang mga lock ng gate na ito. Ganyan po ang pagkakagawa nila. Mga tubular lang, tubular squares. May maliit, tsaka yung malaki. Standard lagi. Walang masyadong design, basta rehas lang. Simple lang, minimalist. At syempre, yung aso ng kapitbahay namin gusto magpahangin sa second floor. Kawawa naman. Ito na ang umaga na view ng gate natin. Tapos na. Touching na lang. Touch na lang ulit. At pintura. Nagkaroon na ng brown na pintura. Napinturahan na nila na yung semento ng kulay orange din. Kakulay din ng bahay. Ito po ang paningin nito. Yan, namasilyahan na nila ng mabuti ang lahat. Ito na, nilagyan na nila ng pulang primer ang
bakal at nakinis na nila. Yun, compare kanina. Yan ay nakinis na ng maigi. Sa bandang dito, pina-extra namin na lagyan ng masilya ang ating mga design sa bahay dahil nagkakaroon na siya ng crack na pupudpud na ang iba. At syempre, nagkakaroon na ng pagka-worn out dahil sa panahon. Halos magsi 6 years na po ito or 7 years na ang bahay na ito mula nang ito ay nagawa. Pinasama na namin para masilyahan ang mga ibang design ng bahay na nagkakaroon ng malalaking pitak. Yan po ang itsura. Meron pong misteryo ang nangyayari dito. Yan na, yan lang, tingnan nyo. At ito na po ang finish na itsura ng bahay. Nakabit na po ang tiles sa harapan para magandang design. Napinturahan na rin ang mga gilid, pati ang masilya na finishings na rin. At ito ang loob. Nagkaroon na rin ng grout ang flooring natin, pati ang harapan. Nalagyan yung canopy ng harapan, nalagyan na rin ng masilya at pintura. At umulan po sa Hermosa. Meron pong Porsche na humahabol po sa atin. Nagagandahan po sa ating kulay dilaw na Wigo, pero nagandahan din ako sa kanyang kulay itim na Porsche. Hi. Alam, black. Ito po ang top view ng ating balcony dito. May hinahatid pong tikoy yung ating may bahay. Masarap po yung tikoy na yan galing sa Engbitin. Akala ko may road rage na nangyayari, pero lumilipat-lipat din pala ng bahay. At syempre papakita na natin ang finish product natin. Morning guys, ito na yung bakod namin. Morning guys, ito na yung ating bakod. Magawa na. Tingnan nyo. Yan ang nangyari sa bakod. May tiles. Tapos may gate. Meron tayong gate. Tapos may lock na rin. Okay na rin yung mga poste. Tapos lang yung lagusan dito. Yung pinakabakuran natin. Okay na. May tiles din. Tapos yan ang nangyari. Alright. Diba? Yan, nakapintura na rin. Yan po ang nangyari sa bakuran natin. Sa bakod. At may bakod at may gate. May bakal na rin. Alright. Yan po ang nangyari dyan. Kung kaya nyo, dahil di pa kami nakakabit ng ilaw. Ako po, Soned. Good morning. Ako po, Soned. Sana nagustuhan ninyo ang ating pagdodocumentary ng ating pagpapagawa at pagpapatayo ng ating bakod. Sa susunod na pagpapagawa at video dito sa ating munting bahay dito sa Imus. Ako po si Soned. Ride safe, it's slow. And magandang gabi. Paalam. Yapapay, pitapay.